Damage control gone wrong. Ito ang nangyari nang maglabas ng apology statement ang student media organization na Tomasino Web sa University of Santo Tomas. Maliban kasi sa naniniwala ang marami na wala silang dapat ihingi ng tawad, ay lumabas pa itong offensive, bagay na ikinadismaya ng publiko, maging ng mga estudyante at alumni ng universidad. Ang issue ay nag-ugat sa isang post ng organisasyon kung saan itinampok nila ang ilang larawan ng mga mag-aaral ng UST sa unang araw ng pagsusuot nila ng Type B o summer uniform ngayong taon bilang paghahanda sa panahon ng tag-init. Mula sa album, nag-viral ang ngayoy borado ng larawang tampok ang dalawang estudyante mula sa College of Information and Computing Sciences sa harap ng isang convenience store habang suot ang kanilang uniforme na hindi maikakailang kakulay at kamukha ng uniforme ng mga empleyado mula sa naturang store. Kaya naman laking pagtataka ng mga estudyante kung paanong nagresulta umano sa public ridicule ang naturang larawan na kinailangan pa itong ipa-take down ng Office for Student Affairs o OSA. Gayong matagal ng inside joke sa kanila ang pagkakahawig ng dalawang uniforme. Dahil dito, binatikos ng publiko ang OSA sa umano'y kababawan at misplaced priorities nito. Issue na noon pa man ay ipinupukol na sa kanila ng ilang progresibong grupo sa loob ng universidad. Sa dami ng komento ng netizens online, iisa lang ang sentimiento nila. Walang mali sa viral photo at ang pag-takedown nito ay insulto sa mga empleyado ng convenience store. Sa hiwalay na panayam, ipinaliwanag ni John Zamora, presidente ng Tomasino Web, na hindi umano justified ang utos sa kanilang burahin ng larawan dahil nagbabalita lang naman sila at wala rin itong halong mali siya kung pagbabatayan ang caption na ginamit nila. Gayunpaman, kinailangan nilang sumunod sa utos ng administrasyon lalo't maaaring mapahamak ang buong organisasyon kung hindi nila ito gagawin. Ilang araw matapos ang kontrobersya, nag-resign ang journalism instructor at advisor nito na si Leo Laparan II. Paliwanag nito sa isang panayam, kung may ibang magdidikta sa mga kilos at desisyon ng organisasyon, mas mabuting umalis na lang siya dahil magiging irrelevant na umano ang kanyang posisyon bilang advisor. Sa 2 dekada niya bilang isang mamamahayag, ngayon lang daw siya nakaranas ng censorship at sa loob pa ng paaralan. Samantala, naglabas din ng magkakahiwalay na pahayag ang National Union of Journalists of the Philippines, UST Journalism Society at UST Alumni na kumukundi na rin sa umano'y elitistang pag-iisip at paniniil ng UST administration. Dahil naman sa kawalan ng advisor at batay na rin sa protocol ng OSA, pansamantalang itinigil ang social media operations ng Tomasino Web.